Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain, at lumalabis pa samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para makatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa simula ng misa, itong pang-4 linggo ng Kwaresma, 2 linggo pa bago
banal na magkaroon na tayo ng Semana Santa, ay tinaguriang linggo ng galak. Dahil nga nagagalak tayo sa mga mabuting balitang narinig natin. Lalong-lalo na sa mga pagbasa na nagsabing ang Mesiya na si Jesucristo na dumating ay dumating dito hindi para tayo ikondena tayong mga makasalanan. Kundi tayo ay lahat ay iligtas. Ang unang punto sa Ebanghelyo halimbawa ay nakita natin nung panahon iyon, noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Sila yung mga unang kasakasama ni Jesus. Kumakain kasama nila, nakipag-uusap, nakipag-iinuman din. Kaya nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo, yung mga pare noon, na mga leader ng mga Hudyo, mga eskriba. Ang taong ito ay nakikisamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Ayun na nga yung mga buting balita eh. Nung Miyerkules ng Abo, malaala ninyo ang sinabi ng ministro o kaya pare na gumuhit ng krus sa iyong noo. Sabi niya, magbagong buhay ka at sa mabuting balita ay maniwala o magsampalataya. Ang mabuting balita ay ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Napunta rito, hindi para tayo kundi tayo ay mailigtas. At totoo po yan, nakita nyo yan. Ang unang hinanap ng Panginoon ay ang mga makasalanan. At pati na yung ginawa niyang napakabanal, na gawain niyang namatay sa krus, ay para din sa lahat ng mga kasalanan, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At hindi lang yan, sinikap niya, sinigurado niya na yung sakripisyo na yan sa krus ay nauulit-ulit sa isang himala sa pamamagitan ng pagkukumunyon, sakramento ng misa o sakramento ng pagkukumunyon. Bago siya namatay, itinatag na niya itong Eukaristiyang na ito sa huling hapunan. Kumuha ng tinapay, sinabi niya, itong aking katawan. Kumuha ng alak, itong aking dugo. Tanggapin ninyo ito para sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, yung pag-alay niya ng kanyang buhay sa krus, katawan at dugo, mauulit yan tuwing tayo ay nagsisimba. Kaya sabi nga natin, pag nagsisimba ka, hindi ka nagkukumunyon, walang katuturan yan. Ang tamang pagsisimba ay ang nagkukumunyon kasi yung sakramentong itinatag ni Kristo. Yung huling hapunan. At dyan din natin nararanasan ang kabaitan ng Panginoon. Na maski tayo makasalanan, namatay sa krus, at inuulit pa yan sa misa para lahat ng kumakain ng kanyang katawan ay napapatawad. Magandang balita yan. Nung ako ay bata pa, siguro elementary, nagsaserve na ako ng misa doon sa aming bayan, doon sa Pangasinan. Isang pagkakataon, ito po yung simbang midnight mass ng Pasko. Hating gabing misa. Noon, mga panahon na 1950s, ganyan ay hating gabi talaga ang misa. Wala yung misa na alas 8, alas 9, ganun. Hating gabi sa probinsya. At ang komunyon, siyempre punong-puno ang tao doon sa amin. Malaki yung bayan namin doon. Napakatagal po ang komunyon noon kasi hindi katulad ngayon, ang body of Christ lang noon, marami pang dasal. No? Luluhod lahat doon sa communion rail. Kaya yung mga nag-serve, yan, laging may pattern yan para hindi mahulog. Ano pat, yung sa aming pare, na medyo may katandaan na, isang Espanyol na Pilipino, Pistiso, may tsura. Dumating kami sa isang punto, isang babae, ng punong-puno ng make-up.
Sabi ni Father Salindong, ang pangalan, namatay na siya. Sabi niya, ay, babae ka, kilala kita. Sabi niya, ikaw ay isang hostess. Ang hostess, yung tawag namin sa prostitute. Mga babaeng mababa ang lipad, sabi niyo sa Tagalog. Kasi doon sa likod ng simbahan, nandun po yung prostitution house. Magko ba kung bakit nandun sila? Ay nagkukumunyon yung babae. Kung napahiya yung babae, abang-awa ako, no? Ang katabi niya, susunod na naman, kasi nakaluhod lahat yan aandar ng ganyan. Ganun na naman. Siguro barkada nila, kasama nila, trabaho. Malis din. Pangatlo, ganun na naman. Pero itong pangatlong ito, may katapangan. Nung sinabi ni Father Salindong, kilala kita. Hostess ka, umalis ka dyan. Tumindig yung babae at sumagot, kilala rin po kayo, Father. Sabi niya, kilala ko po kayo. Sumigaw yung babae. Iskandalo ang mga tao. Ibig sabihin, baka customer nga si Father doon. Baka nga, nung lang sa likod. Kilala rin po kita, Father. Sabi niya ganun. Huwag kang magpakabait. Sabi niya ganun, Ay, hindi na umimik si Father. Pero hindi pa rin binigyan ng komunyon. Alam niyo po, sabi ng ating Santo Papa, Papa Francisco, ang komunyon, sakramento ng komunyon ay hindi tinatag bilang premyo ng mga banal. Yung mga walang kasalanan daw, sila lang dapat magkomunyon. Hindi. Itinatag ang komunyon para sa mga makasalanan. Para malunasan ang kanilang kasalanan at malinisan. Ulitin ko, ang komunyon ay hindi para sa mga banal. Ito po ay para sa mga makasalanan. Kaya maling-mali po si Father Salindong. Hanggang ngayon, marami pa rin po nagkakamali. Ang dami-dami nating batas ngayon, sabi ni Papa Francisco, na nagbabawal sa mga makasalanan magkomunyon. Kasama na yan yung mga living in sin, yung mga hindi kasal sa simbahan. Anong karapatan nating maghusga? Ang magandang balita nga nag-alay ng buhay si Jesus sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan at inuulit niya yung pag-aalay na yan sa misa. Para lahat tayo na nagsisimba tuwing linggo at nagkukumunyon ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Sorry na lang at ngayon, hindi na ganyan ang pag-iisip ng karamihan sa atin. Sabi pa ni Papa Francisco, pag ako'y nagmimisa, walang nakikilinya doon na gustong tumanggap ng katawan na aking tinatalikuran. Wala kaming karapatan, mga pare. Dapat lahat bigyan. 7 years old and above. Mga bata, 7 years old na. Isa pang nakita natin sa Ebanghelyo, yung ikalawang parte. Nung inaakusahan si Kristo na nakikipaghalubilo sa mga makasalanan. Kinakaibigan niya, kasama niya, nagiinuman, kumakain, ganon. Ito ang kwento ng Panginoon. Yung talinghaga ng mabuting ama at kanyang pasaway na anak. Dalawa silang anak niya, yung isa pasaway. Isang araw sabi niya, tatay, ayaw ko nang tumira dito. Bigay mo na sa akin ang mana ko. Mabait naman ang ama, walang magawa. Binigay. Ano ginawa ng anak? Lahat ng kabastusan, kalokohan, ginamit yung pera. Hanggat nawala na siyang pera at wala pa rin siyang makain. Naghanap ng trabaho, tagapagpagkain ng mga baboy. Ang problema, yung mga baboy kumakain siya, ayaw bigyan ng amo. Nagmulat sa pag-iisip ang bata. Naku, sa bahay ng aking ama, hindi ganito ang buhay. Babalik na ako sa aking ama at magsisisi na ako. Kaya bumalik siya. Nung bumalik siya, yun ang sinabi niya. Ama, sabi niya, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Patawarin mo na ako.
Akala nyo ba, sasabihin ng ama, aba, ngayong babalik ka lang kasi nakita mo ang hirap ng buhay mo, no? Ganun siya siguro. Walang pagsasalitang ganon. Malayo pa nga ang kanyang anak Sinalubong na ng ama ang kanyang anak at niyakap. Nung sinabi ng anak, Ama, lumayo ka kasi hindi ako karapat-dapat. Ay, naku, sabi ng ama, anong hindi karapat-dapat? Anak pa rin kita. Ang maganda ay bumalik ka at nagsisi at tinatanggap naman kita. Ito po ang kwento ng Panginoon na ito. Ito po yung ating sakramento ng konfesyon naman. Sayang na lang at kuminsan ang pangungumpisal ay ang daming natatakot. Kasi kung mabigat ang kasalanan mo, pagagalitan ka pa. Mabigat pa ang penitensya mo. Tignan nyo naman ang ginawa ng ama. Sapat na bumalik at nagsisi ang anak, niyakap pa, may party pa. Walang penitensya, nagparty pa sila. Minsan, ako estudyante sa Roma. Pare na ako noon. Once a month, pumunta ako doon sa St. Peter's Basilica, yung simbahan ng ating Santo Papa. Kasi doon, marami pang nang ikikinig ng kumpisyon ng Ingles kasi hindi pa ako marunong masyado mag-Italiano. Aba, nung nangumpisal ako, sabi ng pare, bilang penitensya ko, ang penitensya mo, dahil sa mga kasalanan mong yan, 1 linggo, huwag kang magsalita. Diyos ko Sabi ko, siguro, kasi nagchismis ako siguro, ano ba naman yan? Napakabigat po naman yan, Father, kako. Alam niyo po, estudyante po ako dito sa Roma. Pag hindi ako nagsalita ng 1 linggo, pagalitan ako ng aking mga profesor. Kung recitation, magre-recite ka, bawal kasi may penitensya ako, gaganon ako. Alam niyo sabi nung pare, kung ayaw mong tanggapin, tiwag. Sabi niya. So, take it or leave it. Yun ang sabi niya sa English. Alam niyo sagot ko? I'm leaving it. Iiwan na kita. Che. Kapos ako dun. Hindi naman ako nag-che, pero hindi ako marunong mag-Italian. Yun lang ang alam ko. Hindi pa lang sinabi ko, litsugas ka. Sabi ko gano'n. Lumaban ako. Kasi alam ko, ang pare hindi dapat gano'n. Sinabi na ng ating Papa Francisco, kayo mga paring ang lulupit sa kompesyon, sumisigaw, nagbibigay ng mga mabibigat na penitensya, at hindi marunong maawa. Huwag na kayong magpakumpisal kasi hindi nyo pinapakita ang tunay na diwa ng Panginoon. Yung tunay na diwa ay yung amang maawain dito sa Ebanghelyo. Kung ang pare hindi maawain, ay huwag na lang magmisa yan o magpakumpisal o rukuan. Doon na lang sa kwarto at magdasal. Sabi ni Papa Francisco yan. Kaya ito nga, itong pamaraan na ito, yung unang-unang konfesyon, ito yung sinusundan ng mga unang Kristiyano. Mangumpisal ng diretso sa Diyos at sa isa't isa. Ginagawa din natin yan tuwing magsisimula ang misa. Sabi ko, dahil lahat po tayo makasalanan, kayo ba nandito sa simula, aminin muna natin ang ating mga kasalanan, magsisi. Para pagkatapos tayong mapatawad kayo at ako'y karapat dapat na naman magkomunyon. Kasi gano'n naman talaga ang patakaran. Tapos, sa ilang sandali, sinabi ko, ngayon ikumpisal natin ating mga kasalanan sa Diyos at sa isa't isa. Lahat po tayo nag-umpisal sa Diyos at sa isa't isa. Katulad ng ginawa nung anak na pasuway dito sa Ebanghelyo. At napatawad naman siya. At napatawad din naman tayo. Hindi lang po komunyon ang nagpapatawad ng kasalanan. Pagsisisi sa puso at pagkukumpisal sa Diyos, napapatawad din po tayo. Kaya lahat po kayo nandito kanina, malinis na po ang mga puso niyo. Magkomunyon po kayo lahat. Pero may responsibilidad pa rin tayo mangumpisal sa pare once a year kung meron kang mabigat talagang kasalanan. Pero hindi ka pinagbabawalan magkomunyon. Ang pangungumpisal sa kana, napatawad ka na. Pero yung pangungumpisal ay dahil para naman makaisa ka sa simbahan. Pero sa Diyos, malinis na ang iyong kaluluwa.
Ganyan po kabait ang Panginoon. Yan po ang mensahe dito sa ika-4 na linggo. Kaya linggo ng galak. Dahil ang tanong natin, sino ba naman dito ang hindi makasalanan? Lahat tayo makasalanan, kayo at ako, taguan lang. Huwag na tayo maghusga sa isa't isa. Ang importante, nagsisisi tayo, bumabalik sa Panginoon, nagsisimba at nagkukumunyon. Para sa ganun, ang ating mga kasalanan may patawad. Napakaganda po itong balitang ito. At sana nga ay sa puso natin lahat to. Amen. Siya nawa. Magsitayo na tayo at ipahayag ang pananampalataya.